Atin pong awitin ang pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Aleluya, aleluya, bagong utos ani Kristo,
Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa buong linggong ito, tayo po ay nagulantang sa mga pananalita na narinig natin sa Poong Jesus Nazareno. Nandyan ang sabihan na mapagpaimbabaw, mga masama, mga yung mga ganitong pangungusap na talagang nakakagulat, pero ito ay ina-address ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat, lalo tigit sa mga may katungkulan, may posisyon, mga binigyan ng kapangyarihan, na suriin muli kung paano nga ba natin ginagampanan ang ating mga tungkulin bilang mga alipin na pinagkatiwalaan ng Poong Jesus Nazareno. Balikan po natin yung ilan sa mga paalala ng mga salita na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Nung Lunes,
kanya pong hinarap ang mga eskriba at mga pariseyo at tahasan, diretsahang sinabi na, kawawa kayo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang ginagawa ninyo ay mga pakitang tao lamang. Pinipigilan nyo na, para bang hindi nyo na nga tinutulungan na mapalapit ang tao sa Diyos, inilalayo nyo pa sila sa Diyos. Nung Martes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Bartolome, ipinahayag niya sa mga tao, ito si Bartolome, si Natanael, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Yung kabaliktaran ng mga umiiral noon, pero meron siyang nakita na isang taong totoo. At nung Huwebes, sabi ni Kristo sa kanyang mga kausap, ang katulad nila ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sabi ni Jesus nung Huwebes, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Kung maabutan niya na tapat at matalinong alipin at hindi nambubugbog, nag-aagrabyado, hindi kinakawawa ang kanyang kapwa alipin na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At kahapon, sabi po sa paalala sa atin, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng Panginoon. At ngayon po, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagpuri ng Panginoon sa kanyang pinagkatiwalaang alipin, kung saan niya ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian. Ang sabi niya sa dalawa, magaling, tapat at mabuting alipin. Samantalang yung isa, ang sabi niya, masama at tamad na alipin. At sa bandang dulo, ang sabi nga po, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Napakaganda po na paalala, lalo pa sa panahong ito ng pandemya, na magkaroon tayo ng self-evaluation. Kamusta po ba tayo? Mahirap po yung masanay tayong mamuhay sa kasinungalingan, sa pakitang tao, sa pagkukunwari. Alam naman, napakabuti ng Panginoon sa bawat talinghaga na ipinibigay ni Jesus, dinidescribe niya ang kabutihan ng Diyos, na lagi siyang naniniwala na may kabutihan sa bawat isa sa atin. Pero tayo po, madalas kasi nakakalimutan natin, konting kapangyarihan, lumalaki ang ulo natin, o kaya naman, sadyang hindi natin na-appreciate yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Dito po sa tagpong ito ng talinghaga, mali yung perception o pagkilala ng isang alipin sa kanyang Panginoon. Kasi unang-una, ipinagkatiwala sa kanya ang ari-arian ng kanyang Panginoon. Pero bakit pagdating dito, nung magsusulit na, nung ino-audit na siya, para bang ang sabi niya, alam ko po na kayo ay gumaghapa sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Parang minasama pa. Pero sa isang banda, maaari din natin itong tingnan sa ating pamumuhay ngayon na bakit yung iba umaasenso? Bakit yung iba patuloy na lumalagpak? Marami nga sa mga kababayan natin ngayon, pare-pareho namang nakatanggap ng ayuda, pero bakit yung iba naging maayos ang buhay? Bakit yung iba hindi?
Di ba? Marami po yung kwento. Yung ayudang natanggap nila, ipinangnegosyo nila. At ang sabi, mas malaki pa yung kinikita nila ngayon kumpara nung nagtatrabaho sila. Sa mga online, naging matalino kasi. Pero yung iba naman, pagkakuha pala ng ayuda, pinang-inom na, o kaya wala na. Hindi na nag-isip kung paano gagawin o palalaguin pa. Tapos, ibabaling natin ang sisi sa iba, ibabaling natin sa Diyos na tayo ay pinababayaan. Kaya totoo po, no? Itong talinghagang ito na talagang kung sino yung meron pa, lalo pang magkakaroon. Pero yung lagi nag-iisip na wala, lalo pang nawawalan. Hindi tayo pinagdadamutan ng Panginoon. At hindi niya kakamkamin kung ano man yung mga bagay na mayroon tayo dahil lahat na naman ng ito galing din naman sa Kanya. At hindi niya kukunin sa kwento ng mga magaling at tapat, hindi naman niya kinuha. Bagkos, ibinigay pa niya at ipinaubaya yung tinagubilin at yung tinubo ng kanyang ari-arian. O sana po, sa mga panahong ito, mas sikapin natin maging matalino at tapat at mabuting alipin ng Panginoon. Magsumikap, dagdagan natin ng tiyaga, pagsisikap, bawasan natin ang mga reklamo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Ang ating pong itutugon, panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao, naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong maging bukas, pala
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon ang magpapakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Jesus, ang tinapay ng buhay dinaspasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na
pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapangin, tinapay kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naapi at kanlungan sa bayanong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob mo'y loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nagpapadala ng kanilang mga donasyon at tulong para po sa gawain at pangangailangan ng simbahan ng Birhen ng Soledad. At nawa po, huwag kayong magsasawa na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik o pagbibigay handog sa simbahan. Maraming salamat po. Doon po sa may mga belo o scarf, maaari pong pumunta sa unahan, lalo na yung mga bago na mga belo at babasbasan po natin ang yung mga belo, yung mga veil. Punta lang po sa harapan. Sa harap po. Nahiya kayo. Nakabelo na nga kayo. Dahil ang araw ng Sabado ay araw ng debosyon sa Mahal na Birhen ng Soledad. At isang paraan ito para ma-promote natin ang ating pong debosyon sa Mahal na Birhen. Pwedeng alisin na sa ulo, hawakan lang.
At sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad, ating hilingin na basbasan ng Panginoon ang mga scarf at belong ito at ito'y pabanalin upang makatulong magpabanal sa lahat ng mga magsusuot nito. Lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat po at pinopromote po natin yung pagsusuot ng mga scarf at ng belo, no? Pero hindi ibig sabihin ay bawal nang magsimba yung mga walang scarf. Hindi naman, no? Pero siyempre ito ay bahagi ng debosyon sa mahal na Birhen ng Solidad, kaya gusto lang natin i-promote. Pero open to all pa rin naman, no? Sa lahat ng mga gustong magsimba dito sa Birhen ng Solidad sa Kamba. Meron pa? Nana? Okay, so salamat po sa inyong lahat sa mga tulong at pakikisa sa atin pong banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.